Yan po. Wanted, Herminio L. Roque Jr., qualified human trafficking. So mula sa pagiging human rights fighter to human trafficking. Basahin natin yung balita dito. Nick mo, former president spokesperson, presidential spokesperson Harry Roque reacted to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s recent statement expressing openness to reconcile with the Duterte family. Mga kababayan, yung ating Pangulo ayaw ng gulo. Kaya nag-offer siya ng reconciliation, hindi lang sa mga Duterte, sa lahat ng mga umaaway sa kanya. Kasi ayaw niya ng kaaway. Sabi niya, gusto niyang kaibigan. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ilan po mga kababayan, si Dante Maravillas po, broadcaster, vlogger from Albay. Pag-usapan natin itong patuloy na pa-victim strategy ng kampo ng mga Duterte, lalo na itong alipores ni Digong na si Atty. Harry Roque na isa ng pugante. Yan po. Wanted, Herminio L. Roque Jr., qualified human trafficking. So mula sa pagiging human rights fighter to human trafficking. Saklap mga kababayan ang ginasadlakan ni Atty. Harry Roque. Kilala siya na human rights fighter. Pinaglalaban yung human rights, international human rights lawyer. Pagkatapos bumagsak lang sa human trafficking, yun ang choice niya, mga kababayan. Yan kasi hindi makontento. Grabe yung pagnanasa, mga kababayan. Kaya yun ang kanyang kinasadlakan. Pero ayaw pang sumurrender siya, Ayaw pang tumigil. Sige po ang pangialam. Hindi yung pangialaman lang niya, yung problema niyang kinasadlakan. Pati sa kung ano-anong mga issue. That includes yung offer ng reconciliation ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Harry Roque, Nick mo. Sabi rito sa report ng Daily Guardian. Basahin natin yung balita dito. Nick mo, former president spokesperson, presidential spokesperson Harry Roque reacted to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s recent statement expressing openness to reconcile with the Duterte family. I will allow Vice President Sara Duterte to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay Nick mo, sabi ni Roque sa interview ng News 5. Pagkatapos mo anyang kidnapin si Tatay Digong, magkikipagbati ka. Kung nakawin mo ulit dito si Tatay Digong, iuwi mo, baka magkasundo ulit. Otherwise, go jump into the lake. Bakit naman gagawin yun yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Sabi nga natin, mga kababayan, yung ating Pangulo ayaw ng gulo. Kaya nag-offer siya ng reconciliation, hindi lang sa mga Duterte, sa lahat ng mga umaaway sa kanya. Kasi ayaw niya ng kaaway. Sabi niya, gusto niyang kaibigan, maraming kaibigan. And in fact, hindi man po yung ating Pangulong nakipag-away. Ang nakipag-away, yung mga Duterte, hindi man sila inaano. Mula pa ng kampanya, kung ano-anong pinagsasabing mga masasamang salita laban sa ating Pangulo. Tapos si Sara nakipag-unity dahil po doon sa nangyari sa Kongreso, tinawag yung pinsan ng ating Pangulo, si Martin Romualdez, na tambaluslos. Doon na nagsimula mga kababayan. Pero yung ating Pangulo, hindi man kumikibo, hindi nga siya tinatanggal as DepEd Secretary kahit wala mang ginagawa. Si Sara na lang po yung inintay na mag-resign. You see? Kasi nabuking na yung mga kabalbalan sa DepEd paggamit ng confidential fund. You see? So ano man, ba't gagawin ng ating Pangulong tumalon sa lake? Wala man mawawala sa ating Pangulo. Sabi ko nga, si Presidente Bongbong, chinik namin ni Mrs., sinilip namin doon sa headquarters ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Siya pa rin yung Pangulo po. Yan po, naimbita kami ni Mrs. Nagpa-picture-picture kami, selfie-selfie. Pero kayo, mag-reconcile kayo hindi, wanted kayo ng batas. Si Digong, detainee pa rin sa dahig. Tama? At malamang si Sara, makonvict ng Senado. At perpetually disqualified na tumakbo sa public office. At malamang, makulong din after siyang matanggal. Kasi may kaso pa siya na final nung NBI sa DOJ at it is a matter of time. May pa-file na po sa husgado. Inciting to sedition, grave threats. You see? Pwede siyang makulong up to
6 years mga kababayan. Pag kami Atty. Harry Roque, tapos ang mga pinagsasabi niya, pinalalabas, pinipersecute sila, pinipersecute siya, pabiktim palagi. Yes, sabi po ni Yussi Castro, nobody else buys your persecution claim. So stop hiding behind the Duterte. Kahit nga yung kasama niya na si Atty. Panelo, umuwi ka na niya, harapin mo yung kaso. Naitanong po rito mga kababayan, pakinggan natin yung press briefing kanina ni Yussi Castro. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a POGO lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Atty. Harry Roque, nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow-up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit. Di ba? Supalpal mga kababayan, si Harry Roque, pag-aksaya ng anong pag-aksaya ng pundo? Kasama ito na dapat budgetan. Ngayon, kung concern ka sa pag-aksaya ng pundo, isupport mo yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi yun ang totoong pag-aksaya ng pundo. Milyon, 612 million pesos ang hindi maipaliwanag kung saan napunta. You see? Pero ang isang puganti po, talagang pag-aaksayahan yan ng pundo ng ating gobyerno. Kasi dapat iharap sa batas ang isang wanted person na katulad po ninyo, Harry Roque. Tama si Yussi Castro. Kung ayaw mong maaksaya ang oras at pera ng bayan, sumurrender ka na. Kahit po si Panelo, kumbinsido, walang political persecution. At abogado ka, bakit hindi mo harapin? Harapin na lang yung kaso, sabi ni Panelo mismo. O ngayon, dito tayo sa mga magagandang balita po. Mga projects ng ating administrasyon. Kasi nalulunod lang ng mga controversies tulad ng mga kwentong paninira po ni Atty. Harry Roque. Wala man tayong pakinabang. Dito tayo sa mga balita na may pakinabang po tayo at para alam ng ating mga mamamayan kung anong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Balikan natin si Yussi Castro para sa mga magagandang balita po. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Dekalidad, masarap, at katumbas ng mamahaling bigas. Yan ang ilan lang sa mga komento ng mga nakakain na ng 20 pesos kada kilong bigas na nabibili ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo. Pakinggan natin ang kwento ni Nanay Ilda ng Caloocan na nagpapasalamat sa pangakong natupad na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Kanin is life para kay Nanay Gilda, kaya very satisfied siya sa 20 pesos kada kilo ng bigas na kanyang nabili sa Kadiwa Store sa kanilang lugar sa Amparo, Caloocan City. Hindi niya raw kasi inakala na sa 20 pesos ay may maganda na siyang klase ng bigas. Malaki aniya ang kanyang natitipid dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang lang isip ng tao, 20, ang pangit niyan, parang hindi natin makain. Alam mo, nung bumili ako, sinaing ko, ay ang ganda. Ang puti, ang alsa, hindi madaling mapanis. Pagkain na din namin sa bahay. Ang laking tipid, sobra. Di ba? Payang-paya mga kababayan si Sara Duterte. Pagkaing hayop daw, pagkaing baboy. Napakaputi. High quality.
well-milled rice, mga kababayan, at direkta galing sa ating mga magsasaka. Binibili ng ating gobyerno through the National Food Authority. Pinapakis-kis, then diretso sa mga kadiwa centers, mga kababayan. Kaya napakasarap. Ini mismo ang testigo, yung ating mga consumers. Kaya tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa si nanay po. Kaya nagpapasalamat siya sa inisyatibong ito. Sobrang salamat, sobrang laking tipid. Hindi lang siya nangako, tinupad niya. Sana tuloy-tuloy. Kahit wala na siya, sana tuloy-tuloy. Sinamahan namin si Nanay Gilda na isaing ang kanyang biniling 20 pesos na bigas para malaman kung talagang maganda at di kalidad ang klase nito. Sapat na aniya ang 2 takal ng bigas para sa kanilang hapunan ng kanyang mga apo at kung minsan pa nga ay may natitira pa na siya naman niyang isinasangag sa umaga. Kung ilang beses niyo po siya hinuhugasan? 2, 3, ganyan. So dapat kahit 2 o 3 kasi malabo siya kasi bagong ani. Pag bagong ani, malabo siya talaga. Walang bato, ang tawag doon, walang palay. Dapat maraming tubig kasi nga maansa siya. At nang maluto, ma'am, kumusta yung sinaing natin? Oh, nakita mo naman, di ba, sobrang ansa. Kasya isang pang barangay. Ang puti po, Puti. At saka, napakaputi po. Siya, malambot, nabuhaghag. Para sa yung tagsisigla sa kanin. Ayan, salamat kay Nanay Ilda. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ng structural concerns sa San Juanico Bridge, makakasama natin ngayon si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel M. Bunoan para bigyan tayo ng update sa ginagawang aksyon ng Multi-Agency Task Force na tumututok sa kaligtasan, trapiko at emergency response sa tulay. Secretary Manny, magandang umaga po. Po, Secretary, and magandang umaga po sa ating mga press corps nandito sa umagang ito. Well, ito po yung ginagawa po namin doon sa temporary closure of San Juanico Bridge. But before that, gusto ko lang masabi, yung original San Juanico Bridge was opened in 1973 pa ito. So it's more than 50 years na po ito. Nakapunta na ako dyan, kami, major rehabilitation works. Sa katunayan po nito, na-anticipate na natin dito that it will have to be closed one time or another in the next few years. No? Kasi this is the reason why ito under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ng plano that we will construct a new bridge nearby, adjacent to the existing San Juanico Bridge. Now, this is now in the works, yung ano nito, because the new bridge is now under preparation. In fact, this will be one of the flagship projects under this administration. And a simple mafi-finance ng Japanese government. It's now under detailed engineering design. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026 and thereafter the construction will follow immediately. And ang plano ko dito talaga is pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. So ito po yung anticipation. Unfortunately po, in the preliminary assessment of the San Juanico Bridge, doon po sa approach structures, hindi po yung main structure. The main structure is intact. Doon po sa approach structures, may nakita po na mga segments that are already in the state of the deterioration sa ibaba. So, and it was recommended that dapat i-close na kaagad. But in the further analysis of the pinayagan po namin ng 3 tons muna for the time being yung makalakbay dito sa tulay na ito for the time being. While we are now undertaking po ngayon, as I speak,
ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads, no? So ito po yung ngayon, siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. In the meantime, nakipag-coordinate po kami with the local governments, the Philippine Ports Authority, and dun sa PNP for the control of traffic. So, for the time being po, yung halimbawa, yung mga passengers that have to cross the bridge, unfortunately, they will have to stop on one end and they will transfer to another, to the same bus company on the other end. Pero yung transport po ng mga ano ngayon, mga passengers are being shuttled free of charge po. Free of charge. So, ito po yung arrangements for the time being. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nanggagaling sa Luzon, no? From Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. So hindi lang po yung San Juanico Bridge ang inaayos. May panibagong construction, parallel pero nearby lang po dito sa sa Leyte and Samar, connecting Leyte and Samar. Ngayon, yung tungkol naman po sa EDSA, kasi isasara daw po yung EDSA for rehabilitation din. Nakikita rin nyo, mga major projects ng ating administrasyon, mga kababayan, na hindi nagawa ng mga previous administration. Ganoon ang ating Pangulo. May update po dito si Secretary Bunuan. Ayan po, naitanong po ng mainstream. I'm sure that there will be some inconvenience to some extent actually because of we will be occupying some spaces along EDSA as we do the rehabilitation work. Pero ito yung pinag-uusapan po namin with Metropolitan Development Authority and Department of Transportation to plan out actually the traffic management so that we will minimize actually the inconvenience that will be brought up by the reconstruction of EDSA po. Ayan ang kunan namin. I think MMDA and the OTR are actually having the protocols and the traffic management plan laid out already so that tinitignan po nila kung ano yung mga alternate routes that is available and how to manage actually the internal traffic in EDSA during construction po. Ano po sir yung mga pinag-aaralang traffic management plans? Kasi may nabanggit din po yung Skyway, Stage 3, baka magamit din. Ano sir yung initial na... I think that is one of the propositions of the OTR to arrange with the concessionaires of the Skyway to allow actually some of the vehicles from yung nagtra-travel sa EDSA to use Skyway in the meantime that we are undertaking po yung rehabilitation works. And then MMDA naman yata, as I recall, is actually to delineate actually yung mga separated yung mga vehicles, yung mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation po. O, kita ninyo, mga kababayan, sabay-sabay po ang implementation ng mga big ticket projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pagkain po, hindi pinapabayaan. Available na po sa mga kadiwa centers ang 20 pesos na bigas. Kaya tahimik siya ngayon, si Sara Duterte. Kasi napahiya siya na hindi man pala pagkaing baboy, kundi napakasarap pagkaing tao, bagong ani na mga palay na binibili ng National Food Authority para maibenta yung bigas sa halagang 20 pesos lang. Ano kayo ngayon, mga DDS? Tahimik kayo ngayon, ano? Paya kayo ngayon, ano? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.